So muli, ang atin pong subject is angelology. And dito na po tayo sa description. Number 1, o letter A, their personality. Sino sa inyong nakakaalala ng last session natin about the delusion? Mag-type nga tayo ng isang myth or myth about angels or delusion. Maling paniniwala patungkol sa anghel. Type nga tayo saglit. Sige. 13 na myth about angels po yun. 13. Pwede po tayong nag-type ng isa. Magbigay nga tayo ng isa na myth about angels. So, ang mga angel po ay may personality. Isa sa mga myth na babanggitin natin, sabi doon ay wala daw emotion. So, emotion is one of personality ng angel. So, number 1, under personality, they are personal beings. So, angels are personal beings and not just impersonal influences. Okay? So, hindi pwedeng sabihin natin na parang impersonal or hindi sila totoong entity. Sabi kasi nung iba, thoughts lang daw ito or idea na nandadaya sa isip. Hindi sila totoong mga nilalang. Kumbaga, nasa loob lang daw ng isip yung mga angel. And they are not personal. May na-encounter akong ganun doktrina about angels. So, they are not entities daw. Parang psychologically, nasa brain lang daw yung bad or evil. At hindi sila personal na tao na nakakausap, na nakikita sa harap, ganun. So, sa utak lang daw. Pero sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko, angels are personal beings and not just impersonal influences such as thoughts, ideas, etc. So, Paul writes that per adventure, sabi nga niya, God will give those that oppose themselves. Ang tinutukoy dito yung mga Christian, sabi niya, repentance to acknowledging of the truth, that they may recover themselves out of the snare of the devil. So, snare of the devil, ibig sabihin ni, ano po sila, mga hawak ni Satanas or captive, who are taken captive by him at his will. Okay? So, wag po tayo mag-a-admit ng ng ibang tagalabas para hindi po tayo masingitan. Pag hindi po kilala, don't admit. So yung gustong ma-admit, PM nyo si Pastor's Notebook, titignan ko po ron. And then one of personality ay they have intellect. Okay? So una, they are personal beings. Ikalawa, they have intellect. Meron po silang kaisipan. 1 Peter chapter 1 verse 12. Yung sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 12, let me read it unto you. Ito po ang sinasabi. Unto whom it was revealed that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angel desire to look into. Diba? So, sa salita pa nga lang na desire, meron silang desire din. No, pwede nating idagdag, they have intellect, they have desire, and they have emotions. Luke chapter 2 verse 13. Ano sabi po sa Luke chapter 2 verse 13? Sabi po doon, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God. Ay, they praise God. At sabi nga, 'di ba, kung meron mang isang kaluluwa na maligtas, magkakaroon ng isang dakilang o malaking kagalakan sa langit, 'di ba? So, mayroon silang joy. And they have will. In Jude chapter 1 verse 6, basahin natin yung Jude 1:6, sabi po dito, and the angels which kept not their first estate, so hindi sila nanatili sa kanilang kalalagayan talaga o unang kalalagayan, but left their own habitation, he had reserved in the everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Kaya meron silang sariling desisyon eh. They have will.
Example na lang dyan yung I will ni Lucifer. 'Di ba? Sabi niya doon, I will be like the Most High God. Na mababasa po sa Isaiah chapter 14 verse 12-13. Yun po yung patungkol sa will. So may will ang mga angel, and we reviewed this, o kailangan natin i-review their origination kasi kasama sa characteristics ito. They are created beings and superior to man, but they are not as the artist paints them always having wings. Napag-usapan natin yan about sa yung myth about angels, na hindi lahat or not always lahat ng mga angel ay may pakpak. So no doubt they have bodies. Oo, meron talaga. But not like our bodies. Yes. If our eyes were not blinded by the fall of man, we might able to see them. Eve saw Satan as an angel of light. Kaya sabi dito, kung sakaling hindi nagkasala sana si Eva at saka si Adan, ay literal talaga na nakikita natin sila harap-harapan. Kaya nga si Adam and Eve, nakikita din nila si Satan. So angels are not eternally existent being. Bakit eternally existent? Bakit hindi sila eternally existent? Because they were created. That's why hindi sila palaging nariyan. At one time, at one point, they have a beginning. Okay? While they could live forever. Pwede silang mabuhay pang walang hanggan, pero hindi ibig sabihin na eternally existent sila, na katulad ng Diyos. God is from everlasting to everlasting. So they have not lived forever because they are created beings. So ang tinutukoy natin, we're pertaining to angels. So they were created like man, but not as human beings. Sana i-clear po tayo dyan. As we have studied from the last lesson, Christian does not become an angel when he dies. Kasi sinasabi ng iba, oh, may anghel ka na. Yung anak na namatay, sinasabi ng ibang tao, angel na daw sila ngayon. So hindi po totoo po yun, ano. Wag po tayong maniniwala doon. Ano pa? Sabi dito, He is greater than angels can ever be. So si Jesus Christ, He is greater than angels. So by Him, sabi nga dito sa Colossians 1:16, were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or power. All things were created by Him and for Him. Colossians 1:16. At ganun din sa Nehemiah 9 chapter 6, Genesis 18:8, and Luke chapter 24 verse 37. And i-screenshot nyo na lang po ito at para pag-aralan nyo na lang po, or i-open nyo na lang sa inyong mga tahanan. Kung meron kayong dalang Bible or sa cellphone nyo, try to open these verses. So magbigay tayo yung sinasabi sa Nehemiah chapter 9 verse 6. Ano kayong sinasabi dyan? Basahin po natin. Thou, even thou, sabi, art the Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein. So yung quote-quote na tinatawag na the heaven of heavens with all their host, lahat ng nakatira doon o nilalang doon. So God created them, or ang pinaka salin is asa, you have made them. Okay? God made them all. So, yan ang origination ng angel. And letter C, their enumeration. Gaano kaya karami ang angels? Nakita nyo itong picture dito, grabe. Diba, sobrang, kung siguro mag-open yung spiritual eyes natin, na talagang yung spirit natin na nakikita natin ng angel, ewan ko kung baka ganyan talaga sila karami. No, they are mobilizing, and I still believe na angels are very active even today, mga kapatid. They are very active. So, how many angels are there? Several passages of scripture give hints concerning the number of angels. Number 1, Deuteronomy chapter 33 verse 2 mentions 10,000 of angels. But it doesn't mean na 10,000 lang. In 2 Kings chapter 6 verse 17, a whole mountain full of angels. In Psalms chapter 68 verse 17, 20,000 angels plus thousands upon thousands. O diba? So kung ita-times mo yan, 20,000 plus thousands and then thousands. Ang dami.
Okay? Daniel chapter 7 verse 10, sabi po dito, thousands of thousands and 10,000 times 10,000. Matthew chapter 26 verse 53, 12 legions of angels. A legion consists of 3,000 to 6,000. Yun po yung legion. Pag sinabi nating legion sa Hebrew word, mostly 10,000, okay? Or 3,000 to 6,000. Number 6, Luke 2:13, sabi, a multitude of heavenly hosts. Yun yung nagkaroon ng nakita ng mga pastol, yung mga angels, when they declared that the king was born. And Revelation chapter 5 verse 11, 10,000 times 10,000 and thousand of thousands. So yan po yung mga verses na tinutukoy kung paano i-express yung numbers ng angels. So the best answer as to how many angels there are is the one given in Hebrews chapter 12 verse 22. Hindi na ilagay dito. Pang number 8 po ito. Ang sabi po doon, innumerable host of angels. Yung salitang innumerable in Greek is myrias. Doon po galing yung salitang myriad. So, myriad of angels. So, how many angels are there? They are innumerable. Myriads and myriads. So, because of the concept of guardianship, there are always at least as many angels as there are human beings on the face of the earth. Palaging ganun. Mas marami ang anghel, ang populasyon ng anghel, kaysa sa mga tao. Kaya mas malawak ang space kaysa sa mundo. So this could also very well mean that there are as many angels as there are humans that will ever exist or that have existed in combination or in totality. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng nabuhay ng tao simula nung kay Adan at Eva, kulang pa. Hindi natin kayang pantayan yung number ng angel. Innumerable. Hebrews chapter 12 verse 22. Admit natin si Pastor Eleuterio. So, under description, characteristics of angel. How about their habitation? Saan nakatira ang angels? Comment nga. Saan nakatira ang mga angels? Comment tayo. Yung mga nagko-comment, may ano po yan na added points yan. Nag-i-screenshot po ko sa aking cellphone. And then, may batuhan ako ng GC ng mga active. I-admit natin si Pastor James, si Pastor Crescencio. Kilala natin itong mga to. Yung mga hindi natin kilala, they will not be admitted. Okay. So, where do angels abide? The angelic abode is obviously heaven. Diba po? Kaya nga, Genesis chapter 1 verse 1, tinalakit natin yung first lesson. When God created, sabi doon, in the beginning God created the heavens. And then, in between that, angels. And sumunod, the earth. So, bago ang earth, may angel na. So, ang angel, bago i-create ang earth and yung tao, they already existed. Okay. Hindi po ba kita ang PowerPoint sa ating Zoom? I'm sorry. Sige. I-present natin saglit. I'm sorry, natanggal po. Yan. Okay. Meron na po. Meron na po bang PowerPoint? Okay na, may PowerPoint na. So, thank you sa po sa akin. Balik tayo sa habitation. Amen. Tama po yung sagot natin. May sumagot po dito. Si Pastor Amador and Pastor Erinio. Okay. Obviously talaga, heaven. Diba?
Hindi earth. So may bahay na sila sa heaven po 'yon before yung earth ay kinreate. And earth was created specially talaga para sa tao. Tuloy po natin. So that is where they live according to Matthew 18:10. Ano sabi sa Matthew 18:10? Let's read. Hindi ko na nilagay po dyan kasi hahaba yung PowerPoint presentation natin. Matthew 18:10. Babasahin ko na lang din po. Ito po ang sabi sa 18:10. Take heed that ye despise not one of these little ones, for I have said unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Praise God. So, purihin ng Panginoon. Nasa heaven po sila. So, sabi doon ay, in heaven their angels. Matthew chapter 24 verse 36, the angels of heaven. In Mark chapter 12 verse 25, sabi, angels in heaven. In Mark 13 verse 32, the angels in heaven. In Luke chapter 24 verse 43, an angel from heaven. Sa Galatians chapter 1 verse 8, an angel from heaven. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, from heaven with the angels. And Jude 6, angels had proper habitation, and that habitation was heaven. So, hindi sila nanatili doon, sabi nga doon sa Jude chapter 6. Throughout the scripture, they are referred to as the hosts of heaven, mga nilalang sa langit. So, obviously, angelic abode is where? Heaven. Dito na tayo sa characterization. So, characterization tayo. Characteristics of angels. Ito na yung pinaka-main natin na description. So, angels are spirits. Wala naman po talagang kukontra doon, no? Ang angels ay spirits. Pero sa part 1 natin, about definition, may tinutukoy na angel na mga tao, propeta, pero hindi yun yung angel na pinag-aaralan natin sa angelology, okay? Tinalakay lang natin yun para ma-define yung salitang angel, na yung salitang angel na yon is a general term as a messenger, but our subject is a specific term for angels that are spiritual angels. Okay, hindi yung human angel na tinutukoy, hindi rin yung mga prophet na angel. So angels are spirits. Sabi po sa Hebrews 1:7, of the angels he said, who make his angels spirits and his ministers a flame of fire. And Hebrews chapter 14, yun din ang sabi niya, who are these ministering spirits? Yun ang sabi po doon. Psalm chapter 104 verse 4, same. So angels are corporeal. Although being spirit, they have bodies of some kind and perform bodily acts. Ano yung perform bodily acts? Nakipagbuno kay Jacob, diba? Pero napag-aralan natin na possible na yun ay Christophany na tinatawag. Sa mga hindi nakakalam ng theophany and Christophany, panoorin po natin yung lesson 1. And saan pa? Nung pinakain ni Abraham yung mga stranger, which are the angels, diba po? So meron silang tinatawag na bodily acts. So Mary, they saw two angels in white sitting, the one at the head and the one at the feet where the body of Jesus had lain. So nakita ni Maryam mismo, at sabi doon ni dalawa sila. So may body sila. Okay, nakaupo. That is one of bodily acts. They are sitting, they're standing, they're walking. Kaya tulad ng pinag-aralan natin ng nakaraan, kaya pala sinabi na nung si Abraham, wag tayong maging malupit sa mga strangers, kasi nung panahon ni Abraham, merong mga stranger lang sila pero pinakain niya. Hindi nila alam, anghel pala. Kung nakita ni Abraham yun na may pakpak, matik yun na anghel talaga. So, 'di ba? Hindi yung logic doon ay hindi talaga lahat ng anghel ay may pakpak. And they could appear as a human. Pwede mong makausap siya na hindi natin nalalaman na anghel pala yon. So, only God knows. Okay. Possible po talaga yon kasi nakalagay sa Bible, di ba? And, see also Genesis chapter 18 verse 1 to 8, 19 verse 1 to 3, and Judges verse 6.
So, screenshot na lang po natin yan and let's move on. Number 3 na po tayo about one character or characteristics of angel. Angels are masculine in form. So even though the Bible doesn't recognize angels have genders like human, hindi naman talaga sinabi talaga na ang gender nila ay male or female. It is not absolutely absolute. Hindi rin absolute na sexless sila. Kasi wala din naman nakalagay na they don't have gender. Okay, wala tayong mababasang ganon. But they are always manifested in the form of man and not woman. Okay? At natalakay natin yun noon para ma-refresh yung iba. Nasa Sodom at Gomorrah, 'di ba? Nagkaroon sila ng kasalanan dahil gusto makipagtalik ng mga lalaki sa kapwa nila lalaki. At doon sa aklat ng Bagong Tipan ay naging kahalayan yon sa Panginoon. Kaya ang tawag doon sa lalaki ay sodomy. That's why mukhang lalaki talaga kung sa lalaki, no? And sabi po dito, it doesn't mean that angels have genital parts of a man. Hindi porke sabi doon na may form siya ng man ay may genital part siya ng man. Okay, wala din naman nakasabi o walang sinasaad. So let us just leave that to God. Kasi may nabasa ako lalaki daw sila na merong genitalias. So, ito po ang sabi sa Mark chapter 16 verse 5 to 6. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side. Kaya ang itsura ng angel ay parang young man. Nakita talaga, young man. Kaya itong nakakita, I don't know if this was si Mary or Martha or yung Mary na mother niya. Nakita dito na young man ang sinasabi or sila mismo yung nag-describe na ang angel na ito is a young man, hindi young woman, ay hindi old man ang angel, young man. Kumbaga parang I don't know, hindi ko naman ipinipilit itong idea na to. Nung kinreate si Adam, ayun, ganun yung kanyang posture or age in appearance, kasi hindi naman kinreate si Adam na bata. Hindi naman adolescent na kinreate. Hindi rin siya baby, di ba? Hindi, lalo nang hindi galing sa itlog. Hindi siya itlog, tas may itlog na nag-crack. Hindi rin galing sa kawayan tulad ni Adan at Eva, or yung kinukwento na si malakas at maganda, di ba? So, dito nakalagay young man. Kaya si Adam, ganun din, young man din siya nung kinreate. Marahil yun talaga yung standard ni Lord. Pag mag-create siya, standard na, itsura niya, young man. Di ba? Ang palad talaga ng ni Adam Hindi niya naranasan maging baby. Pero yung age niya, at that time, wala pang 1 year old, di ba? And he said unto them, be not affrighted. You seek out Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. So Mark 16, 5 to 6. So kung babasahin natin, Matthew chapter 28, verse 2 to 4, and Luke chapter 1, verse 26. So meron tayong mga references dyan. Basahin na lang po natin sa ating tahanan. Number 4 of characterization of angels. Angels doesn't marry. So there's no record of angels ever marrying an angel or angel sa angel, nagkaroon sila ng pakikipagtalik, walang ganon, okay? But yun nga ang question ng malaking but. May nagsasabi na itong mga angels na to, na fallen angels, ay nakipagtalik sa mga daughters of men. Yun yung sa Genesis chapter 6. But sa akin, balance ako doon, no? Balance lang. Kung meron na akong titimbangin, parang masasabi kong posible kasi fallen angel naman sila eh. Yung mga holy angel, hindi nila ginagawa yan. Okay? So, may power din siguro na makaya nilang magawa yon kasi si God nga, through the Holy Spirit, 'di ba? Ay nataniman si Mary. Ito, mga spiritual being din ito at may kapangyarihan din sila. But I don't know, hindi ko alam. Possible lang yon pero hindi absolute. Huwag nating sasabihin na yun talaga yung 100% na totoo na nakipagtalik nga yung mga fallen angels sa mga tao kaya nakakreate ng giants. Okay? Possible but not absolute.
Sana ganun lagi tayo, wag tayong dogmatic mga kapatid. Yun kasi ang principle ng MBS, is just to educate you and maging humble lang tayo. Kung may nalaman tayong galing sa MBS na maganda, wag natin to ipaghambog, wag natin tong pagyabang, no? Biyaya lang ni Lord kung bakit to naibigay sa atin. Kaya biyaya rin natin na, o mapagbiyaya din natin tong share. Kaya yung mga atin pong nanonood sa live stream, share nyo na. 2 pindot lang po ito. At yung mga bagong manonood natin, paki-chat kung saan po tayong lugar nanonood ngayon, mga kapatid. Nandyan si Sir An Valdebarona. Ito itong masugid na kabataan na kasama ko nung single pa ako. Pa-share naman ng atin pong live stream about angels po. Napakagandang pag-aralan ng mga angels. Okay. Sakto ang asawa po ni ni Brother An. Brother yan, pero ano ang pangalan? Ang pangalan po ng asawa niya, Angel. Sakto. Yan, manood ka lang. Stay put ka lang dyan, Brother An. So, angels doesn't marry. There's no record of angels ever marrying angel. Sabi dito sa Matthew 22 verse 30, in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. Kasi may nagtanong na pariseo, namatay na yung unang asawa ko, tas mag-aasawa ulit ako. Pagdating sa langit, sinong asawa ko sa dalawa? Ang sabi doon, pag tayo nabuhay na maguli, wala nang mag-aasawahan. Magiging tulad tayo ng mga anghel sa langit. Yun ang sabi ni Jesus Christ. So, the quoted scripture does not mean that we will be sexless. Hindi naman sinabi doon na porque pagdating natin sa langit ay hindi na tayo mag-aasawan, biglang tanggal na yung Hindi naman ganun. But that we will not marry. Ang sinasabi lang doon, we will not marry. Okay? Sana ay naintindihan po natin. Mamaya kung may tanong kayo, maghanda po kayo ng tanong. Pwede rin na ngayon nyo na itanong bago nyo po makalimutan. Ganda gabi po, Pastor Jeron, Pastor John Mark, Pastor Arcelia, Pastor Abby, Sister Mina, yung mga taga-subaybay natin. Kahilingan ko ipakishare po ang ating live. Number 5. Wala na. Letter F na tayo. F, perfection or attributes. Okay, may attributes din ng ang angels. Akala nyo si God lang may attributes. Po. So, review natin yung A. Yung A natin is about personality, na may personality ang angels, about characteristic of angels. They are personal being, they have intellect, they have emotion, they have will. At ang origin nila, syempre, walang iba kundi si God. Enumeration, they are innumerable. Their habitation, obviously, heaven. Characterization, yon, angels are spirit, angels are corporeal, angels are masculine, angels doesn't marry, and letter F, their perfection. Number 1, they are immortal. Immortal, ibig sabihin, they never die or cease to exist. But, tulad nga ng sabi natin kanina, they are not eternally existent. Okay? Iba yung immortal sa eternally existent. Pag sinabi mo eternally existent, talagang nandyan na sila, hindi dapat sila i-create. Okay? Kinrate sila. Immortal lang, pero hindi eternally existent. Okay? So, they will never die or cease to exist. They do not grow old. They which shall be counted worthy to obtain the world and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage, neither can they die anymore. For they are equal unto the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection. Amen? So, kung may tanong kayo, ulitin ko, magtanong lang po kayo. Gandang mapagpalang gabi po, Pastor Arnaldo. Next, they are illocal. Ibig sabihin ng illocal, they are not subjected to limitation ng space na hanggang lupa lang or langit lang. Hindi. Pwede sila sa lupa, pwede sila sa langit. Unlike us, no? Ngayon, we are in flesh. So, we are locally dito lang sa earth. Hindi tayo pwedeng lumipad sa third heaven agad unless ang passes natin ay papuntahin tayo ng Panginoon through dreams, vision, or mamatay na may Kristo sa puso. Pag namatay ka na walang Kristo sa puso, eternal ka pa rin pero hindi sa langit. So,
They are mighty. Okay. Dun sa they are illocal, Acts chapter 17 verse 26. Basahin po natin tong Acts chapter 17 verse 26 para maliwanag po sa bawat isa kung ano sinasabi dito sa example natin. Acts, Book of Acts, Aklat ng mga Gawa, chapter 17 verse 26. Ito po ang sinasabi. And had many of one blood, all nations of men, for dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and bounds of their inhabitations. Okay? Their habitations. Okay. So yun. Walang boundless. And number 2, they are illocal. And number 3, they are mighty. Mighty but not almighty. They're not omnipotent. Hindi sila all-powerful. Okay? Mighty lang. Powerful but not all-powerful. Omnipotent means all-powerful. They are mightier than we are. Okay naman. Tanggap naman natin yun. They are mightier than we are. But, inferior to God. Sabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. O, diba? So, i-take note natin, Acts chapter 5 verse 19, chapter 12 verse 5 to 11, and 23, Psalms chapter 103 verse 20, and 2 Peter chapter 2 verse 10 to 11. Screenshot po tayo. 1, 2, 3, shot. Okay. Next po tayo, number 4. They are wise. So they possess human or superhuman intelligence. Yet, they're not omniscient. Wise sila, but not all wise. Okay. Kaya nga si Satan, sabi, di ba serpent siya? Impossible ang tinutukoy ni Jesus Christ doon. Be wise as a serpent. Ang wise na tuso naman na serpent, yung old serpent na tinutukoy doon, di ba? Be wise as a serpent, but gentle as a dove. So one of the purpose of Paul's preaching was to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. So basahin din natin yung 2 Samuel 14 verse 17 to 20, Matthew 24:36, Mark 13:32, and 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. So wise sila. Ang mga angels, wise yan. Kung hindi wise, hindi sana tinawag na perfect si Lucifer. Siya ay created or angelic being. But they are subordinate. Number 5. So isa sa mga attributes nila, subordinate sila. They are always subject to God. Even the devil is in this category. Hindi pwedeng mas mataas ang demonyo kahit si Satanas sa Diyos. Dahil kayang kontrolin ng Diyos ang si Satanas Pero sa ngayon hinahayaan pa lang niya, 'di ba? Kasi may perfect timing diyan May timeline si Lord na hindi natin timeline. Kaya wag nating questionin kung sakaling unahan ko na kayo kung ang question natin, bakit hindi pa ikulong na ngayon si Satanas? Kung mangyari 'yon, mga kapatid, paano yung mga maliligtas pa na ipapanganak na anak mo? Hindi pwede kasing sabihin natin na sana hindi na lang sila ipanganak. Bilang na kasi yung maliligtas mga kapatid. Bilang yun, may bilang yan. Kaya alam ng Panginoon, nakita na niya yun, no? Kaya niya isinulat. Hindi niya isinulat kaya mangyayari, kundi nakita niya yung mangyayari kaya niya isinulat. That's prophecy. Ang prophecy, pinakita sa tao yung mangyayari sa hinaharap. Okay? So, there's nothing he can do. But, by the will of God, Jesus Christ is gone unto heaven and is on the right hand of God. Amen? So, angels and authorities and power being made subject unto Him. Clear. 1 Peter chapter 3 verse 22. So, basahin din natin yung Hebrews chapter 1 verse 4 to 8 and 13 and 14. Yun yung patungkol sa mga anghel.